Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid sa saan mang dako ng Pilipinas. Ganon din po no sa iba't ibang dako po ng mundo no. Good evening po sa ating lahat at welcome sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Welcome to our study in the book of Revelation. So dito po mga kapatid ay atin pong pag-aaralan ang salita po ng Panginoon, particularly po no in the books of Daniel and Revelation. Dahil po nandito po tayo ngayon sa time of the end, no? Nakita na po natin yung napakarami pong signs of the times na nagpapahiwatig, no? Malapit na po na pumarito ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito mga kapatid ay akin pong inaasahan na ang bawat isa no, ay magkaroon po ng blessing kasama po ang inyong pamilya na maging safe sa kabila po ng mga nakakakilabot na mga pangyayari sa ating paligid, sa mga krimen na lalong lumalaganap sa ating panahon ngayon. But we are praying to God that He will protect us, He will keep us safe, no? Because He has promised. Pinangako po yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo dadako mga kapatid, mga kaibigan sa atin pong pag-aaral sa gabing ito ay nais ko pong anyayaan ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong paggabay, pag-ingat sa amin sa buong araw na kami po ay nakarating hanggang sa mga oras na ito. Muli Panginoon, kami ay humihingi ng iyong gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na habang kami po ay mag-aaral ng iyong salita ay bigyan niyo po kami ng karunungan. Tulungan niyo po kaming maintindihan ang lahat po ng katotohanan na kailangan namin sa mga panahon na ito upang kami po ay hindi malinlang at hindi po magapi ng kaaway. Wala po kaming magagawa sa aming sarili kaya kami po ay lumalapit sa inyo at umaasa sa inyong habag sa bawat isa sa amin. Itong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Nung nakaraan po, ay atin pong napag-aralan ang patungkol no, sa Daniel 1 at nakita po natin na yung setting po ay yung Israel has become captive in Babylon. Sila po ay dinala po sa Babylon in the time of King Nebuchadnezzar. At nakita po nating mga kapatid no, na yung purpose po ng Panginoon na hindi po natupad ni King Hezekiah na ipakilala po siya sa pagan kings ay sa pamamagitan po nito no, that they were scattered in different parts of the world at ang iba po ay talagang nandoon no, especially for those that are in the kingdom of Judah na dinala po sila doon no, sa kingdom of Babylon. And atin pong nalaman that the Babylon, no, yung Babylon po was the city in the land of Shinar, no, in the capital city, no, parang capital city, the glory of Chaldeans, yung glory po ng mga pagans, no, that doon po dinala yung mga Israel, especially for those who have yung mga merong dugong bughaw, no? At nakita po natin na meron pong 4 na mga binata na sila po ay nanindigan, na kanila pong pinanindigan ang katotohanan at sila po ay umayaw sa offer po ng king, especially for in terms of diet na bilang paghahanda po sa kanila na maging kabahagi sa korte no, or sa kingdom no, ni King Nebuchadnezzar. Sa gabi pong ito mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy no, sa mga events na makita po natin, no, especially here no, in Daniel 2, we will be studying about the rise and fall of the pagan kingdoms. So dito po mga kapatid, no, in Daniel 2, we will not deal directly no doon po sa interpretation with regards to what these
things um, symbolizes, no? Hahayaan po natin yung Bible, mga kapatid, especially the book of Daniel. Hahayaan po natin yung book ng Daniel na siyang magbigay, no, ng um, interpretation of what is the visions, or what are the visions that have been revealed to Daniel. So dito po, mga kapatid, dito po tayo sa Daniel 2, no? Isa po itong pangyayari sa buhay po, no, ng mga faithful servants of the Lord in the kingdom of Babylon, no? So dito po, mga kapatid, maalala po natin na before, no, before the second siege, or yung pagkuha po or pag-atake po ni King Nebuchadnezzar, no, sa Jerusalem. Nauna po, no, na kinuha po yung mga noble people, especially those that have royal blood. At nakita po natin dito, mga kapatid, that in Daniel 2, may isa pong napaka-interesting na pangyayari. Kasi sa panahon pong ito ay namayagpag na po, no, yung pagan kingdom, which is the kingdom of Babylon. And kung makita nyo po dyan sa picture natin, yan po yung tinatawag na tanyag, no, na tinatawag na Ishtar Gate, na siyang entrance, no, ng kingdom of Babylon. So dito po, mga kapatid, isa pong pangyayari ang gumulantang, no, sa Babylon. Because it is said in Daniel 2 verse 1, and in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him. Then the king commanded to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and Chaldeans to show the king his dream. So they came and stood before the king. So makikita po natin dito, mga kapatid, that in the ancient Babylonian system, or the Babylonian government, kaakibat po nila yung tinatawag na religion, especially the paganism. They have these counselors. Yung counselors po nila ay hindi lang po simpleng counselors. They are magicians. They are astrologers. They are sorcerers. Ibig sabihin po, yung mga taong ito ay meron pong communication doon sa mga spirit world, no? Spirit world in the term of or worldly term, no, na atin pong kilala ngayon, yung tinatawag po na mundo ng mga espiritu. But in reality po, mga kapatid, that is the communication, no, of the fallen angels. Yung mga nahulog po na mga angels kasama po ni Satan, as it was revealed in the Bible. So dito po, mga kapatid, ito po yung pinatawag po ni King Nebuchadnezzar para ipakita po sa kanya kung ano ba yung kanyang napanaginip. So sila po ay lumapit po doon kay King Nebuchadnezzar. At nakita po natin, mga kapatid, no? Daniel 2 verse 10, the Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth that can show the king's matter. Therefore, there is no king, lord, nor ruler, that as such thing as any magicians and astrologer or Chaldean. And it is a rare thing that the king required, and there is none other that can show it before the king, except the gods whose dwelling is not in flesh. So dito po, mga kapatid, sa pangyayari pong ito, ay inalis po ng Panginoon yung kanilang maskara, no? Because they have claimed, kanila pong inaangkin, na meron po silang communication with the gods, no? They are leading the Babylonian religion. At sila po, no, ay merong communication sa mga sinasabi nilang Diyos, no? Sa mga sinasamba po nila ng mga Diyos. But during this time na meron pong pangyayaring ito, no, sa kingdom po ni King Nebuchadnezzar, talagang napaangkin po sila, mga kapatid, na wala pa po, hindi pa po nangyari na merong humingi ng ganito pong problema, ganito pong solution sa problema na sasabihin kung ano yung napanaganipan. Ang hirap po noon, mga kapatid, no? Halimbawa po ngayon, kung ako po ay isang
or ako, na naginip po ako kagabi, at akin pong sasabihin na, sino ba sa inyo ang makapagsabi ng naging panaginip ko kagabi? Siguro mas madali, mga kapatid, na sabihin ko yung aking napanaginipan, and you will think of what will be the interpretation, no? Or what will be the ano bang simbolo na iyon, no? Kung ano ba ang ibig sabihin ng aking panaginip. But to reveal my dream itself, no? Nasasabihin ko na sabihin nyo kung ano yung napanaginipan ko kagabi, ang hirap po nun. No? Yun po yung nangyari sa panahon po ni King Nebuchadnezzar. At sa panahon na ito, mga kapatid, napaangkin po sila. Sinabi po sila na walang makapakita nito, walang makapagsabi nito sa king, maliban sa Diyos, no? Sa mga Diyos whose dwelling is not in flesh. So ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan? Na yung kanilang pag-aangkin na meron po silang communication sa Panginoon is false. No? At makita po natin dito, mga kapatid, in Daniel 2 verse 12 and 13, for this cause the king was angry and very furious and commanded to destroy all the wise men of Babylon. And the decree went forth that wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellow to be slain. So sa nangyari po nito, sobrang galit po ni King Nebuchadnezzar, nag-utos po siya na patayin ang lahat ng wise men ng Babylon. Na sila po ay nagkaroon po ng decree, no, na lahat ng mga wise men, kasama na po doon, no, si Daniel at yung kanyang kasamahan, yung kanyang mga kaibigan, kasali na po doon sa papatayin. Kaya hinanap po nila, mga kapatid, si Daniel at yung kanyang mga kaibigan para patayin, no? At makita po natin dito, mga kapatid, sabi po dito sa Daniel 2:26 and 24, sabi po dito, the king answered and said to Daniel, Daniel, so naghanap po sila sa kay Daniel, no? At si Daniel po, mga kapatid, ay sinabi niya po, no, na especially kay Arioch, na bakit napakadali, no? Bakit mabilisan itong desisyon ng king? At hiniling ni Daniel, mga kapatid, na bigyan siya ng panahon na kanya pong itanong sa Panginoon, na siya ay makapagdasal sa Panginoon upang malaman kung ano ba tong hinihingi ng Diyos, no? Or ng iniisip ng Diyos ng Babylon na itong si King Nebuchadnezzar. Kaya lumapit po, no, si Daniel sa Panginoon. Humingi po siya ng tulong sa Panginoon. At dumating po yung time, mga kapatid, no, na ni-reveal po ng Panginoon sa kanya yung panaginip po ni King Nebuchadnezzar. And in verse 20, mga kapatid, sabi po dito, no, kasi tinanong po si Daniel, no, na tinanong po siya ni King Nebuchadnezzar na, ano ba, kaya mo ba, or kaya mo na bang sabihin, alam mo na ba yung panaginip na aking naging panaginip? No? So sabi po ni Daniel, mga kapatid, sa kanyang answer po sa king, Daniel answered and said, Blessed be the name of the Lord of God forever and ever, for wisdom and might are His. No? So nakita po natin dito, mga kapatid, na hindi po mapagmataas si Daniel sa kanyang sarili. Hindi niya po sinabi na, mayroon po, alam ko yan, na marunong ako niyan. Hindi po. Sinabi niya po, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. And He changeth times and seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. So dito po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin that it is God who is in control, lalo na po, no, sa mga kaharian, kung sino yung magiging hari, it is God who is in control. He removeth kings and setteth up kings. So ang Panginoon po ang may control sa lahat ng ito. Sabi po dito in verse 22 and 23, He revealeth the deep
and secret things. He knoweth what is in darkness, and the light dwelleth in him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired to thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. So nagpasalamat po si Daniel, mga kapatid, sa Diyos, no, na nilahad po ng Panginoon sa kanya yung hinihingi po ng king, no? At makikita po natin dito, mga kapatid, sa pagpatuloy, no? Daniel 2 verse 26. Sabi po dito, the king answered and said unto Daniel, whose name was Belshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen and the interpretation thereof? No? Tapos sabi po ni Daniel, Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers show unto the king. So sinabi po ni Daniel na wala pong makagawa nito. Wala pong wise men, wala pong astrologers, wala pong magicians, walang soothsayers, no, na makapagsabi ng mga bagay na ito. No? Pero sinabi po ni Daniel, mga kapatid, na merong Diyos, no, sa langit na makapagpahayag ng mga bagay na ito. Napakaganda po ng experience na ito, mga kapatid, mga kaibigan, kung atin pong i-review, no? Lalo na po kung inyo pong i-review, kung meron po kayong pagkakataon, ma-review nyo po ito in Daniel 2. Titingnan po natin dito, mga kapatid, in Daniel 2 verse 31, kung ano ba yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na sinabi po ni Daniel. No? Sabi po ni Daniel na si King Nebuchadnezzar, kasi sa panahon po na ito, ay nag-iisip po, no? Si King Nebuchadnezzar, napaka-concerned po ni King Nebuchadnezzar. Ano bang mangyayari sa kanyang kingdom? Ano ba ang magiging future ng kanyang kingdom? Ano ba ang pangyayari sa darating na panahon, no? Kaya po binigyan po siya ng Panginoon nitong napaka vivid vision na kung saan pinakita po ng Panginoon ang mga pangyayari mula po sa kanyang kapanahunan hanggang sa huling panahon, mga kapatid. So sabi po dito ni Daniel, thou, O king, sawest and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. The image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, and his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. So ito po, pinakita po sa kay King Nebuchadnezzar, mga kapatid, itong panaginip mo tungkol po sa isang image na may iba't ibang elemento, no, na nasa kanyang katawan. Yung ulo ay gawa po sa ginto, yung kanya pong breast, no, at saka yung kanyang arms ay gawa po sa pilak, at yung kanya pong belly and thighs ay gawa po sa bronze. At makikita po natin na yung kanya pong paa ay gawa po sa bakal. At yung kanya pong feet, no, ay gawa po ito, no, sa partly iron and partly clay. Sa pagpatuloy po nito, mga kapatid, mababasa po natin na sabi po dito, verse 34, thou sawest still the stone, that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and brake them into pieces. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and they became like a chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain
and fill the whole earth. So ito po yung senaryo mga kapatid no sa panaginip po ni King Nebuchadnezzar. So nakita niyo po itong image na may iba't iba pong elemento kagaya po ng ating nabanggit no. At meron pong isang bato no na kung saan ito po ay nakat no, it was cut without hands, wala pong nakitang kamay. It was cut out without hands at ito po ay tumama sa image doon po sa kanyang paa na it is a mixture of iron and clay. At sa pagtama po nito, it break them to pieces. No? So ito, nadurog po itong image na ito. At ang lahat po ng elemento na yon, ang iron, nakita po ninyo dito mga kapatid, na yung ano po dito, iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and they became like a chaff on the summer threshing floor. Makita po ninyo dito mga kapatid, ang una pong tinamaan or ang una pong nadurog ay yung iron, and then yung clay, and then yung brass, and then yung silver, and then the gold. No? Pabaliktad po siya, maliban po dito sa iron and clay. No? So makita nyo po dito mga kapatid, na it will be, yung una pong pagkadurog ay dito po sa panahon ng iron, and then the clay, and then the brass, and then the silver, and then the gold. No? Makikita po natin dito mga kapatid as we go through no? Dito po sa book ni Daniel. At makikita din po natin mga kapatid na itong lahat ng elemento na ito ay parang ipa or it is a chaff of the summer threshing floor. At dinala po sila ng hangin at wala pong nakitang lugar para po sa kanila. At yung stone na tumama po doon sa image na iyon ay naging malaking bundok. At ito po ay pumuno no, sa buong sanlibutan. So makikita po natin dito no, na nandito po yung image, tinamaan yung image, at nung tinamaan yung image, nadurog po yung iba't ibang elemento, at yung iba't ibang elemento ay tinangay po ng hangin, wala po nakitang lugar para sa kanila, at yung stone ay naging malaking bundok. So tandaan po natin yan, yung sequence na yan mga kapatid. Daniel 2 verse 36, this is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. So sabi ni Daniel, ito yung panaginip mo, mahal na hari. At sasabihin namin sa iyo kung ano ba ang ibig sabihin nito. Daniel 2 verse 37, thou, O king, art the king of kings. For the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, and the beasts of the field, and the fowls of heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. Nakita po natin dito mga kapatid ang isa pong pagbibigay ng Panginoon ng pagkakataon po sa pagan kingdoms. Tumalikod po yung bayan ng Panginoon during their time. No? Dito po sa panahon ni King Nebuchadnezzar. The first temple, yung una pong templo na tinayo po no, sa panahon ni King Solomon ay nasira. Sila po ay naging captive mga kaibigan. So ibig sabihin po, there was no service, wala pong service no, within the temple. At makikita po natin na sila po ay naging slave, no? Naging alipin po sila doon po sa Kingdom of Babylon. At nakita natin din po dito mga kapatid na sa panahon na ito, yung binigyan po ng pabor ng Panginoon is the King of Babylon. No? Siya po yung nirerepresentahan ng gold. So malinaw po mga kapatid that this image or this dream of the King Nebuchadnezzar shows us or nagpapakita po ito ng pagkasunod-sunod po ng mga kings.
or ng kingdoms. No? So meron na tayong clue, meron na tayong interpretation na nakita na yung head of gold, yung head represents the kingdom of Babylon. No? Nag-represent po ito, no, sa kaharian po ng Babylon. At sinabi po dito mga kapatid sa pagpatuloy na Daniel 2 verse 39, and after thee shall arise another kingdom inferior of thee. No? Inferior to thee. So pagkatapos pala ni King Nebuchadnezzar, merong papalit na kingdom. No? Merong tatayo na another kingdom na mas less, no, yung kanyang value, which is silver. And another third kingdom of brass, which shall rule all over all the earth. So pagkatapos po ng silver, may kasunod na naman na pangatlong kingdom, na ito po ay the kingdom of brass. No? And the fourth kingdom, yung fourth kingdom, meron pong pang-apat, shall be a strong iron. For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, and as iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sawest the feet and the toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. But there shall be in it of a strength of iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. So dito po napaka-tricky po ng dream na ito mga kapatid, no? Kasi pinakita po ni Daniel, no? In-explain po ito ni Daniel sa kay King Nebuchadnezzar na pagkatapos po ng head of gold, pagkatapos niya po, may kasunod na kingdom inferior to thee, pangalawa po yon, and there will be a third kingdom, the kingdom of brass, no, which shall rule over all the earth. And then the fourth kingdom, yung fourth kingdom, kagaya po ng isang iron or bakal. At kagaya po ng iron or bakal po na kaya po nitong durugin ang kahit na ano, ito rin ang gagawin ng kingdom na ito. At magkakaroon po ng division. Kagaya po na nakita ito na it was divided, so as the feet and the toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. So ibig sabihin po, yung kingdom na ito, the kingdom of iron will be divided, but yung strength, no, yung lakas ng iron ay nandun, no? Itong element na ito na they were divided, pero yung nagbibigay po ng lakas dito, no, nakita po natin, but there shall be in it the strength of iron. No? So, ang pangunahing lakas or kapangyarihan po mga kapatid na magiging prominent in this time of the iron and the clay, no? Dito po sa huli, sa paa, the strength of it is of the iron. No? So, napakalinaw po ng prophecy mga kapatid, mga kaibigan, that atin pong bulay-bulayin, no? Ito pong pinakita ng Panginoon sa kay Daniel. Kasunod po nito mga kapatid, Daniel 2 verse 42, and as the toes and the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. So ito po ay mukhang malakas at medyo marupok din, no? Because it is partly iron and partly clay. 2:43, and whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. So makikita po natin dito na when that kingdom, the iron kingdom, will be divided, wala pong magiging lunas. There will be no effort that would be successful na pag-isahin po ito. No? Kahit ano pa pong effort, marami pong effort sa ating sanlibutan at
present mga kapatid na sinisika po ang pagkakaisa ng lahat ng mga bansa. But the prophecy itself has revealed that it will not be united. Kahit pa sila ay magkakaroon ng pagmingle ng kanila pong mga lahi, pagmingle ng sila po ay magdidikitan bawat isa, but there will be no unity in it. Kahit ano pa pong pagsisikap. Kaya makikita natin dito mga kapatid na talagang pinahayag ng Panginoon yung mga pangyayari. And then makita po natin Daniel 2:44, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. So sa mga panahon ng mga hari na ito mga kapatid, this is referring to all of this kingdom mga kapatid. And then sa panahon po nila ay magtatayo po ang Panginoon ng isang kaharian. Ang kaharian na ito, it will never be destroyed. Hindi po ito masisira. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So magtatayo po ang Panginoon ng kingdom mga kapatid. That kingdom will stand forever. Mag-endure po ito forever. Hindi na po iiwan ito sa ibang tao. Ibig sabihin po, wala na pong maghahari dito sa sanlibutan. Pag itinayo na po ng Panginoon itong kingdom na ito, wala na pong ibang maghahari dito sa sanlibutan. Because it will stand forever and God Himself will set up this kingdom. At makikita po natin mga kapatid that in Daniel 2 verse 45, for as much as thou sawest the stone was cut out of the mountains without hands, and it shall break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold. The great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. So pinakita po ng Panginoon yung dream na ito at nilinaw po ni Daniel mga kapatid na ang dream na ito ay talagang totoo. The dream is certain and the interpretation thereof sure. At ito pong mangyayari mga kapatid sa atin pong kapanahunan mula po sa panahon ni King Nebuchadnezzar, pinahayag na po ng Panginoon ang mga pangyayari hanggang sa huling kapanahunan. And that includes our very own time mga kapatid. Yung atin pong kapanahunan ngayon ay kasali po dito sa pinahayag ng Panginoon na dream kay King Nebuchadnezzar. Daniel 2:46, then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel and said, of truth, that your God is a God of gods and the Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na naipakilala po, natupad po ni Daniel yung kalooban ng Panginoon na maipakilala po siya doon sa pagan king. At napakasarap po na message mga kapatid na nagbibigay po ng mensahe sa pagan king na si King Nebuchadnezzar na kahit siya ang kanyang kaharian, who was the head of gold, may susunod pa sa kanya, may susunod pa na silver, may susunod pa na brass, may susunod pa na iron, magiging divided pa yung iron. But time will come that God Himself will set up a kingdom and will banish all of this kingdom. Kaya pinakita po mga kapatid, what is the message there to King Nebuchadnezzar? Na yung kanila pong pagpamayagpag, yung kanila pong paghahari ay meron pong hangganan. At yung Panginoon mismo, ang siyang may-ari
at magtatayo ng kingdom that will endure forever. No? Napakasarap po na mensahe. Pagkakataon po na binigay po ng Panginoon doon sa pagan lands, and especially for those that are in pagan faith. No? Daniel 2:48, then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and the chief of governors over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he said, Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat at the gate of the king. So sa pamamagitan po nito mga kapatid, binigyan po ng honor, no, si Daniel. Siya po ay ginawang head, no, or chief of the governors. At siya rin po, no, ang pinaka-chief, no, sa mga wise men of Babylon. So nakita po natin dito mga kapatid na napakalaking liwanag po ang binigay ng Panginoon sa pagan lands. Isa po itong pagpapakita mga kapatid na wala pong kinikilingan, wala pong bias yung Panginoon. Kahit yung hindi kumilala sa Kanya, kahit yung descendants na nag-rebel laban sa Kanya, ay binigyan niya po ng pagkakataon na makilala siya at malaman ang katotohanan na darating ang panahon na ang Diyos mismo ang magtatayo ng kingdom na hindi na po masisira. Kaya po mga kapatid, malinaw, no, na nakita po natin that the first kingdom na binanggit po doon, the head of gold, is the Babylon. Sa susunod po na pagkakataon mga kapatid, mga kaibigan, titingnan po natin, no, ano ba yung response ni King Nebuchadnezzar? Nakinig ba siya sa payo ng Panginoon? Nakinig ba siya? Nagpakumbaba ba siya sa kanyang sarili, no, sa binigay po na liwanag ng Panginoon? No, kung ano pong mangyayari dito po sa sanlibutan. Titingnan po natin mga kapatid, no, sa susunod po ng pagkakataon. Anyway, with regards to the symbols, no, isa-isahin po natin yan mga kapatid. But ngayon, tiningnan po natin yung buong narrative muna. And let us have the Bible interpret itself. No? And we will move to the next chapter. We will study this book of Daniel chapter by chapter mga kapatid upang ating maintindihan po ang kabuuan po na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So may the Lord bless us mga kapatid at maraming salamat po, no, sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito, and hopefully, no, na bless po kayo kasama po ng inyong pamilya. At bago po tayo magtatapos mga kapatid, anyayahan ko po kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga salita, vision na pinakita niyo po sa inyong servant na si Daniel. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging sentro palagi ang aming isipan sa itatayo niyo po na kaharian dito sa sanlibutan. At Panginoon, ikaw po ang mag-lead sa bawat isa sa amin, na kami po ay makapaglakad sang-ayon palagi sa iyong kalooban, pagkat sa aming sarili wala po kaming magagawa. Panginoon, ingatan niyo po kami sa gabing ito, mailayo po kami sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mga taong may maitim na budhi. Panginoon, protektahan niyo po ang bawat isa sa amin, kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, mahal sa buhay, na ang bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon po ng blessing mula po sa iyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay manatiling matatag at magpatuloy sa paglingkod po sa inyo. Tulungan niyo din po kaming maging handa at malinisan ang bawat isa sa amin upang kami po ay maging kabilang ng kaharian na iyo pong itatayo. Itong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Once again, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po, no, sa inyong pong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Sa susunod po na pagkakataon, bukas, kung ipagpahintulot po ng Panginoon, magpatuloy po tayo, no, sa pag-aaral ng kanyang salita upang atin pong malaman
no, ang katotohanan na kanya pong hinayag sa bawat isa sa atin. No? Tingnan niyo po mga kapatid kung gaano po kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pinakita po ang vision kung ano pong mangyayari mula po sa panahon ni King Nebuchadnezzar hanggang sa ating kapanahunan. Kaya po, dapat tayo pong magtiwala sa ating Panginoon na ibig sabihin po nun, kahit anuman pong mga pangyayari, kahit anuman pong circumstance no, na nangyayari po sa ating paligid, God is always in control. No? Pinakita niya na po kung anong mangyayari. We have the advanced news in the Bible. No? Nandyan po sa Bible, mga kapatid, kung pinahayag ng Panginoon kung ano pong mangyayari sa susunod na pagkakataon. So, kita-kita po tayo mga kapatid sa susunod na pagkakataon at hopefully, no, tandaan po natin ang time na ito, no, that we will start our study as much as possible, no, at 8:10 or 8:20 mga kapatid, no, kasi mag-set up pa po ako at 8 at may you always pray, no, for the blessings of the Lord. At huwag nyo rin pong kalimutan mga kapatid na is-share ang atin pong live, no? Yung atin pong video sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kakilala, upang sila din ay magkaroon din po ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Once again mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay and see you again on the next episode. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita and good evening po sa ating lahat. Amen.